Balitang pambansa. Hindi pa rin mahagilap ang flood control witness na si Orly Gutesa. Matatanda ang sinigundahan mismo ni Zaldico ang testimonya ni Gutesa sa Senado kaugnay sa pag-deliver daw ng mali-malitang pera sa bahay nila ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya mahagilap mula nang humarap sa Senado noong September 25. Maging si Marcoleta hindi na rin alam kung nasaan nga ba si Orly Gutesa. Sa unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila, sinabi ni Marcoleta na pinaka-credible witness si Gutesa. Kahit pa kune-question ang umano'y peking notaryo nito. Sa ngayon inaabangan kung kailan muling lilitaw sa publiko si Orly Gutesa. Samantala mga kapatid, hindi naman daw pwedeng magamit bilang basihan sa pagsasampa ng mga kaso ang revelasyon ni dating Congressman Zaldico na inilabas sa pamamagitan po ng serye ng video. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, hindi magagamit na ebidensya sa Korte Suprema ang mga video dahil hindi sinumpaan ni Ko ang kanyang mga sinabi. Sa Korte. Samantala, dagdag pa niya, susuriin pa raw ng ahensya kung authentic ang mga akusasyon ni Ko laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang kasama sa ibinunyag ni Ko ang mga umano'y 56 billion pesos na umano'y kickback ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Romualdez sa mga flood control projects. Idinawit din niya si Romualdez sa pagbabanta daw sa kanyang buhay. For the Department of Justice, it's something that we can look into, possibly as lead. Pero question dito is authentication, because this was not done in an embassy of the Philippines which would have jurisdiction at kung saan ito maaari makapanumpa para masabi natin na ito ay talagang lahat ay katotohanan. Yan nga po ang tining ni Prosecutor General Richard Fadulion. Samantala sa kaugnay na balita, maayos naman daw ang lagay pero may takot pa rin si dating Congressman Zaldico. Ayon po mismo yan sa kanyang abogado. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Attorney Roy Rondain na tila gumaan na ang pakiramdam ni Ko matapos daw ilabas ang kanyang mga nalalaman. Gayunman, hindi raw mawawala dito ang takot kasunod ng sinasabing banta sa kanyang buhay. Nababahala rin daw si Zaldico sa hindi daw patas na investigasyon ng ombudsman sa issue. Pero kumpiyansa raw ito na matibay ang mga hawak niyang ebidensya. Matatanda ang hinahamon ng ilang mambabatas si Ko na umuwi na ng bansa at patunayan ang kanyang mga alegasyon. Pero wala pa raw ito sa plano ngayon ng mambabatas o dating mambabatas. Takot siya talaga. Ako, natatakot din ako sa vigilante kasi despite yung mga explanation na ginawa na niya, explanation na ginawa ko rin, marami pa rin galit ayaw maniwala sa ebidensya. So, that's where we are. Takot pa rin siya. Yan nga po ang tinig ni Attorney Roy Rondain, ang abogado ni Zaldico. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!